Nagtrabaho ako sa 3 trabaho para mapagtapos ang anak ko sa kolehiyo. Pero noong graduate siya, hindi ko akalaing magagawa niya yun sa akin. Ako si Rosalinda, isang byuda na mahigit 10 taon nang nag-iisa. At mula noon, natutunan kong mabuhay sa kaunti. Pero hindi iyon para sa sarili ko, para iyon sa anak kong si Elino. Lahat ng meron ako, bawat oras ng araw ko, bawat patak ng lakas ko, ay para sa kanya. Magtrabaho sa umaga bilang tagalinis, sa hapon bilang kusinera, at sa gabi bilang tagabantay ay hindi isang pagpipilian. Isa iyong pangangailangan. Kung titigil ako, sino ang magbabayad ng kolehiyo niya? Tanong ko sa sarili ko araw-araw. At ang sagot ay laging pareho. Wala kundi ako. Sumasakit na ang katawan ko. Kahit hindi pa ako bumabangon sa kama. Palaging masakit ang likod. Namamaga ang mga paa. At ang tulog ay isang luho na matagal ko nang isinuko. Madalas akong nakakatulog habang nakatayo sa hintayan ng bus. May hawak pa ring baon. Magpahinga ka na, Aling Rosa, sabi ng ilan na naaawa. Pero ngingiti lang ako. Ang salitang pahinga ay matagal ko nang nakalimutan. Kinakain ko lang ang mga tira. Minsan, isang matigas na pandesal mula sa night shift. Minsan tubig lang. At kapag naiiyak na ako, humihinga ako ng malalim. Hindi ako pwedeng mag-aksaya ng lakas sa luha. Naalala ko noong isang araw, pumunta ako sa botika dahil masakit ang ulo ko. Pero pagdating doon, pinalitan ko ang gamot ng librong kailangan ni Elino. Ma, hindi naman kailangan. Sabi niya nang makita ang libro sa mesa. Pero gusto ko, sagot ko. At bumalik ako sa trabaho na parang iyon ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Ngayon, isang mabilis na pahinga para magpatuloy kaming maghatid ng mga kwentong tulad nito ng libre. Hinihiling naming mag-subscribe kayo sa channel at mag-iwan ng like. Ikwento nyo rin kung saan nyo pinapanood ang istoryang ito sa comments. Maraming salamat at ituloy natin ang kwento. Ang pinakamahirap ay ang hindi ko na halos maramdaman ang presensya niya kahit magkasama kami sa bahay. Parang magkaibang mundo na kami. Palagi siyang nakakulong sa kwarto. Nag-aaral, tutok na tutok. Bihira na siyang kumausap sa akin. Noong una, tuwang-tuwa ako. Palatandaan na seryoso siya. Pero habang tumatagal, hinahanap-hanap ko na rin ang boses niya. Baka unti-unti na siyang lumalayo. Iniisip ko, natatakot na. Baka pag nagtapos siya, makalimutan niya ako. Kasi gano'n naman talaga ang mga anak, diba? Lumalaki at umaalis. Hanggang isang gabi, matapos ang buong araw ng pagwawalis, pagluluto at pag-akyat sa hagdan, umuwi ako na nanginginig ang mga binti. Habang nagpapalit ako ng damit, may nakita akong sulat sa ilalim ng kama niya. Galing sa kolehiyo, paalala ng bayarin. 3 buwan nang hindi bayad. Parang tumigil ang puso ko. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Baka gusto niya akong protektahan. Baka iniisip niyang hindi ko kaya malaman. Pero ang hindi niya alam, kakayanin ko ang lahat para sa kanya. Gabi na iyon nang nakaupo ako sa kusina. Habang tulog pa siya, iniisip kung anong pwedeng gawin. Saan ako kukuha ng pera? Wala na akong oras sa araw para magtrabaho pa. Ang natitira ko na lang ay linggo. Doon nabuo ang ideya ng pagbebenta ng pagkain. Kinabukasan ng linggo, nagising ako ng 4:00 ng umaga, nagluto ng 20 ulam, at nagbahay-bahay sa aming barangay. May ilang bumili dahil naaawa, may iba dahil magkaibigan kami, at may ilan na hindi ako pinansin. Pero, nakauwi akong may sapat na pera para pandagdag sa bayad. Itinago ko iyon sa kanya at paulit-ulit ko iyong ginawa linggo-linggo. Sa ganitong paraan ko, sinigurong hindi niya kailangang huminto sa pag-aaral. Sa 2nd linggo, habang nagluluto ako ng kanin, nahulog ang kaldero mula sa kamay ko sa sobrang pagod. Pumasok ako sa banyo.
Isinara ang pinto at umiyak. Pero tahimik lang akong umiyak kasi tulog pa siya. Ayokong makita niya. Hindi mo kailangang malaman to, anak. Ang kailangan mo lang ay mag-aral. Kailangan mo lang magtagumpay. At patuloy akong lumalaban, ginagawang lahat, hindi humihinto, hindi nagrereklamo. Kasi kung may kahit katiting na pag-asa na makita ko siyang maging matagumpay, sulit ang lahat. Kahit hindi niya malaman ang lahat ng ginawa ko. Ilang linggo matapos kong simulan ang pagbebenta ng ulam, lampas na sa kaya ng katawan ko ang pagod. Pakiramdam ko, gumagalaw na lang ang katawan ko ng kusa. Parang nahiwalay na ang isipan ko rito. Sa gabi, habang nagtatrabaho bilang tagabantay, tahimik ang paligid. Walang tao sa pasilyo. Tanging marahang ugong ng bentilador lang ang maririnig. Nililinis ko ang lobby sa huling palapag nang bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Naging malabo ang paningin ko, nabitawan ko ang walis, at sa ilang segundo lang, bumagsak ako sa sahig. Hindi ko na nagawang humingi ng tulong. Naging madilim ang lahat. Nagising ako na masyadong maliwanag ang ilaw at amoy ospital ang paligid. Nilalamig ako sa ilalim ng manipis, nakumot dahil sa aircon. Nang tuluyan kong idilat ang mata ko, nakita ko si Elino na nakaupo sa tabi ng kama. Maputla ang mukha niya, namumugto ang mga mata, at may ekspresyon siya na matagal ko nang hindi nakita. "Bakit hindi mo sinabi sa akin na ganito ka na pala?" sabi niya. Mahigpit ang hawak sa kamay ko. Pilit akong ngumiti kahit mabigat ang ulo ko, at sinabi kong, nadapa lang ako, bunga ng puyat at gutom. Pero hindi siya naniwala. May nakita akong mga baon sa ref na may etiketa ng linggo. "Ma, may tinatago ka pa ba?" tanong niya, at ibinaba ko ang tingin ko. Wala na akong dahilan para magsinungaling. Pumasok ang doktor. Pagkatapos, isang lalaking seryoso at prangka. Sinabi niyang, ang resulta ng mga pagsusuri ko ay nagpapakita ng matinding pagkaubos ng lakas at na nasa sukdulan na ang kalagayan ng katawan ko. Inirekomenda niyang ihinto ko ang 2 sa 3 trabaho ko at magpahinga. Kapag ipinilit mo pa, maaaring mawalan ka ulit ng malay at baka sa susunod, walang makakita agad sa iyo. Mariin niyang sabi. Tumingin si Elino sa akin na parang nakarinig ng hatol. Malalim akong huminga at sinabing susundin ko ang payo. Pero sa loob ko, alam kong hindi iyon magiging posible. Kinabukasan ng umaga, habang sabay kaming nagkakape sa unang pagkakataon, matapos ang ilang linggo, nagpumilit si Elino na itigil ko na raw ang lahat at magpahinga. Sabi niya, kaya na raw niyang magtrabaho ng part-time, magbigay ng mga pribadong tutorial, at tumulong sa mga gastusin. Tumango ako habang sinasang-ayunan siya sa lahat ng sinasabi. Pero para lang sa katahimikan, mag-focus ka sa kolehiyo, anak. Nangako akong iiwan ko ang isa sa mga trabaho, sabi ko. Nagsisinungaling gamit ang pinakamagaan na boses na kaya kong ilabas. Pero sa loob ko, ramdam kong kumakabog ang puso ko. Ayokong manganib na maantala siya, bumagsak sa mga asignatura, o mawala ng mga oportunidad dahil sa akin. Hindi na. Hindi matapos ang lahat ng pinagdaanan namin. Sa totoo lang, binawasan ko lang ang oras ko sa trabaho sa hapon. At hindi na tumanggap ng ilang linis. Pero tuloy pa rin ang paggawa ng mga lutong bahay tuwing linggo. At ang 2 ko pang trabaho, nagpahinga lang ako ng kaunti sa pagitan ng mga shift para lang kayanin ang katawan ko. Lalo namang naging malapit sa akin si Elino. Minsan, paggising ko, may nakahanda ng kape. Isang umaga, siya pa ang nagprito ng itlog at napuno ng usok ang kusina. Deserve niyo pong magpahinga, sabi niya. At ngumiti ako na parang sapat na iyon para pagalingin lahat. Pero, ang talagang nagpagulo ng loob ko ay nangyari ilang araw pagkatapos. Papauwi ako galing panaderya.
nang makasalubong ko ang kapitbahay naming tsismosa sa itaas, palaging may pakialam sa buhay ng iba. Sabi niya na parang normal lang. Ang gwapo ng anak mo kahapon na. Nakita ko siyang pumasok sa bagong opisina ng abogadong yun sa kanto. Napahinto ako sa paglalakad. Tinanong ko kung sigurado siya at tumango siya. Naka-long sleeves pa nga. Nagulat ako. Akala ko estudyante pa siya. Nagpasalamat ako ng pilit at umakyat ng hagdanan. Habang ramdam kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Bakit siya papasok sa opisina ng abogado kung hindi pa naman siya graduate? Baka may tinatagong internship o baka nagtatrabaho na siya ng palihim. Umikot-ikot sa isip ko ang tanong na yon buong araw. Pinilit kong huwag maghinala pero hindi ko mapigilan. Ano pa kaya ang itinatago niya? Baka nagsisinungaling din siya para protektahan ako, gaya ng ginagawa ko para sa kanya. Napangiti ako mag-isa sa irony niyon habang naglilinis ako ng banyo sa building kung saan ako nagtatrabaho. Minsan talaga, parang nagiging salamin natin ang mga anak natin. Pagod na ako, pero hindi ako pwedeng huminto. At siguro siya rin, tahimik lang. Katulad ko, mabilis lumipas ang panahon. Hindi ko na malayan, nasa mesa na pala ang mga graduation invitation. Inabot ni Elino ang sobre sa akin. May pigil ng ngiti at sinabing, kailangan daw talaga akong pumunta. Sabi ko syempre, pero sa loob-loob ko, nagsimula na akong magkwenta. Wala akong ekstrang pera. Ni wala man lang disenteng damit. Hinintay ko ang huling linggo at gamit ang natira sa kita ko sa lutong bahay ng buwang yon, pumunta ako sa mumurahing tindahan at bumili ng simpleng damit na kulay bughaw. Hindi pansinin, pero sapat para maramdaman kong maayos akong tingnan. Ito ang pinakamababang karapat-dapat niya. Sabi ko sa sarili, habang maingat na tiniklop ang tela ng gabing yon. Sa araw ng seremonya, umupo ako mag-isa sa pinakadulo, gaya ng nakasanayan ko buong buhay. Pilit na hindi umaagaw ng espasyo. Malaki ang auditorium, puno ng mga kagalang-galang na tao. Buong pamilya nagsasaya para sa mga anak nila. Wala akong kilala roon, pero parang ako ang aakyat sa entablado sa kaba ng dibdib ko. Nang i-anunsyo si Elino bilang class speaker, ilang segundo akong hindi makapaniwala. Umakyat siya sa entablado. Tuwid ang tindig, pero nanginginig ang mga kamay habang hawak ang mikropono. Nagsimula siyang magpasalamat sa mga guro, mga kaklase, at pagkatapos ay nagsalita, halos umiiyak, na lahat ng mayroon siya ay dahil sa iisang tao, ang pinakamalakas na babaeng kilala ko, na isinuko ang lahat para sa akin. Ang nanay ko, si Rosalinda. Sa sandaling iyon, parang lumiwanag ang ilaw sa paligid ko. Lahat ng mata nakatingin sa akin at nagsimulang pumalakpak ang mga tao. Palakas ng palakas. Parang alon, tumayo ang buong audience. Hindi ko alam kung saan ko itatago ang mukha ko. Nagsimula nang tumulo ang luha ko at hindi ko na pinigilan. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay nakita ako ng buo. Doon, sa gitna ng mga taong kagalang-galang, isa lang akong ina na puno ng pagmamalaki, ang mga mata at puno ng hirap ang mga talampakan. Pero sa loob-loob ko, buo ako. Pagkatapos ng seremonya, niyakap ako ni Elino ng mahigpit at sinabing, hindi pwedeng matapos ang araw na yun ang hindi niya ipinapakita ang isang bagay. Sumakay kami sa kotse papunta sa isang lugar na hindi ko pa napuntahan. Pagbaba namin, inihatid niya ako sa isang modernong gusali. Mataas, may malalaking bintana. Sa ika-10 palapag, binuksan niya ang pinto ng isang apartment na parang galing sa magazine. Maluwag ang sala, bagong-bago ang mga gamit, malinis at tahimik na tahimik. Tumigil ako sa may pinto. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Dito na ako titira. At kayo rin po, sabi niya.
Nakangiti na parang natural lang lahat ng yon. Pero anak, sobra naman to. Ayokong istorbohin ang buhay mo, ang kalayaan mo. Sabi ko, halos hindi pa rin makapaniwala. Tiningnan niya ako ng seryoso at sinabing, hindi niyo ako istorbo. Kaya nga ganito ang apartment na to. Dahil para sa inyo rin to. May sarili pa kayong kwarto. May massage chair pa. Kasi alam kong matutuwa kayo roon. Binuksan ko ang pinto ng kwarto. May malambot na kama, magaan ang kurtina, at may komportabling upuan sa harap ng bintana. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib. Halo ng pasasalamat, takot, at tuwa. Parang sobrang ganda para maging totoo. Noong gabing iyon, humiga ako sa bagong kama, pero hindi ko maisara ang mga mata ko. Nakatingin lang ako sa kisame. Inaalala ang mga gabing natutulog akong nakaupo sa bus, sa pagitan ng trabaho. Ang mga pagkakataong kanin lang na may asin, ang kinain ko habang mas maayos ang hapunan niya, ang mga baong niluto tuwing linggo, ang pagkahimatay ko habang naglilinis, ang mga sandaling muntik na akong sumuko, hindi niya ako nakalimutan. Paulit-ulit kong bulong na parang sapat na iyon para mapagtakpan ang lahat. Dahil sa huli, hindi naman tungkol sa ganda ng apartment na iyon, o sa upuang may masahe, o sa palakpakan sa seremonya. Ang mahalaga lang ay ang malaman kong sulit ang lahat, na hindi lang nakita ng anak ko ang sakripisyo ko, naintindihan niya, at ngayon, pinabalik niya sa pinakamagandang paraan. Sa pagmamahal, ilang araw matapos ang pagtatapos, nagigising pa rin ako bago sumikat ang araw. Parang hindi pa rin alam ng katawan ko na nagbago na ang takbo ng buhay. Bumabangon ako ng dahan-dahan. Ingat na huwag gumawa ng ingay. Pumupunta sa kusina at nagsisimulang magtimpla ng kape. Kinukuha ang basahan. Tumitingin sa paligid at kusa na lang akong gustong maglinis. Para bang kailangan ng katawan ko ng paulit-ulit na gawain para patuloy na gumana. Ma, matulog ka na, sabi ni Elino isang araw. Nakasandal sa pintuan, nakatawid ang mga braso. Hindi mo na kailangang gawin yan. Ako naman ang bahala ngayon. Magaan ang tono niya, parang nagbibiro. Pero seryoso ang mga mata niya. Umiling lang ako. Sinabing inaayos ko lang ng kaunti. Pero nagpumilit siya. Hindi na kailangan. Sobra na ang nagawa mo. Magpahinga ka na. Umuugong sa isip ko ang sinabi niyang iyon buong araw. Magpahinga. Yun ba ang ginagawa kapag maayos na ang buhay? Sinubukan ko. Umupo ako sa sofa. Binuksan ang TV. Itinaas ang mga paa. Pero sandali lang ang itinagal. Napapatayo ako nang hindi ko namamalayan. May kinukuha akong ayusin. Inuulit ang naitupi na. Inilalagay sa lugar ang nasa lugar na. Minsan, natatawa si Elino. Pero bantay pa rin ang mata niya. Sa gabi, kapag tulog na siya, nauupo ako sa gilid ng kama sa bago kong kwarto at tahimik na umiiyak. Hindi para sa akin lahat ito. Trabaho lang ang alam ko. Iniisip ko. Pinupunas ang luha gamit ang manggas ng blusa ko. Para bang pumasok ako sa buhay na hindi akin. Ang ginhawa, ang katahimikan, ang espasyo, lahat parang banyaga. Isa akong bagay na wala sa lugar. Makalipas ang ilang araw, pakiramdam ko kailangan kong lumabas. Bumili ako ng ilang kahon ng tsokolate at nagpasya kong dalawin ang mga dating kasamahan sa trabaho. Gusto kong magpasalamat, malaman kung kamusta na sila. Dumaan ako sa building kung saan ako naging tagabantay. Nagulat ang receptionist at niyakap ako ng mahigpit. Ibang-iba na kayo, Aling Rosa, sabi niya habang nakangiti. Ngumiti ako pabalik, pero sa loob ko, parang dayuhan ako roon. Dumaan ako sa restoran kung saan ako nagluluto tuwing hapon. Nagdala ako ng matamis para sa mga nasa kusina. Ang amoy ng pagkain ay nagdala ng mga alaala at sandali akong napaisip kung babalik kaya ako. Humingi ng ilang oras.
para muling maging kapaki-pakinabang. Pero agad kong napagtanto, wala nang naghihintay sa akin doon. Maayos ang mga usapan, mabilis. Parang isa na lang akong bahagi ng lumipas. Umuwi akong bitbit, ang isang katahimikang hindi ko maipaliwanag. Pagdating sa apartment, wala pa si Elino. Nagdesisyon akong ayusin ang ilang gamit sa opisina niya para lang may magawa. Habang inaayos ko ang ilang folder, may isang nahulog sa sahig. Nang pulutin ko ito, napansin kong puno ito ng mahahalagang papeles, mga kontrata ng negosyo, mga graph, spreadsheet, at mga dokumento ng pagpaparehistro. Sa itaas, isang papel na may pangalan ni Elino bilang tagapagtatag ng isang kumpanya. Binasa ko ulit. Akala ko nagkamali lang ako. May kumpanya siya. Paano? Kailan? Nakatayo lang ako roon. Hawak ang folder. Pilit iniintindi ang lahat. Bakit hindi niya ito nasabi sa akin? Akala ko puro aral lang siya buong araw. Laging nakatutok sa libro. Pero heto ang ebidensya na may mas malaki pa pala siyang ginagawa. Kinabukasan, hinintay ko siyang dumating at tinanong ko ng diretsahan, "Nagtrabaho ka na habang nag-aaral?" Napabuntong hininga siya. Ngumiti ng kaunti at tumango. Ikinuwento niyang matagal na siyang nag-i-intern. Tapos, unti-unting kumuha ng sariling mga kliyente, nag-ipon, nagbuo ng koneksyon. Hindi ko sinabi kasi ayokong alalahanin niyo pa, Ma. Sobra na ang ginagawa niyo. Kailangan kong ipakita na kaya ko rin magsikap para sa ating dalawa. Umupo ako sa sofa at hindi agad nakapagsalita. Hindi ko alam kung iiyak ba ako sa tuwa o sa bigat ng loob. Palagi kong akala ako lang ang may pasa ng mundo. Pero tahimik din pala siyang may dinadala. At siguro, sa totoo lang, masyado kaming magkahawig. Itinago niya ang pagod niya para hindi ako mahirapan. Gaya ng pagtatago ko ng akin. Gabing iyon, habang nakahiga, naisip ko na baka, sa isang punto, tumigil na kaming mag-usap. Hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil sa sobra naming pag-aalaga. At ngayong mas tahimik na ang lahat, oras na siguro para matutong magbahagi. Hindi lang ng magaganda, kundi pati ng mahirap. Dahil lumaki na siya. Lumaking matatag, pero lumaking mag-isa. At mas masakit yon kaysa sa kahit anong pagod na naranasan ko sa buhay. Ilang araw matapos ang pag-uusap namin tungkol sa nakaraan niya, inimbitahan ako ni Elino na sumama sa isang event. Hindi siya nagbigay ng detalye. Basta sabi lang niyang mahalaga iyon. At gusto niya akong isama. Tinanong ko kung meeting ba iyon, seminar, o anuman, para makapaghanda ako. Pero ngumiti lang siya at sinabing, "Basta magtiwala ka sa akin, Ma. Espesyal to." Nagsuot ako ng simpleng damit. Inayos ko ang buhok ko ng maayos at dinala ang maliit kong bag. Iyong ginagamit ko lang sa mga espesyal na okasyon. Akala ko, intimate lang iyon, baka hapunan kasama ang mga kaibigan o event ng kumpanya. Pero, pagdating namin, nakita ko ang isang gusaling maliwanag. May pulang karpet sa harap at mga taong elegante ang bihis. Napatingin ako sa paligid, kinakabahan, at pabulong kong tanong, "Anak, sigurado ka bang para sa akin to?" Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit at sumagot, "Siyempre naman. Tungkol din po ito sa inyo ngayon." Pumasok kami. Malaki ang bulwagan. May entabladong nasa likuran. Mga ilaw na nakatutok sa harap at puno ng mga negosyante. Mga kabataang nakasuot ng Amerikana. Mga babaeng elegante at mga photographer sa lahat ng sulok. Umupo ako ng tahimik, pilit, na hindi nagpapansin. Nasa tabi ko lang si Elino buong oras. Hanggang sa nagsimula ang seremonya, umakyat ang isang babae sa entablado at sinimulang isa-isahin ang mga finalist ng isang pambansang parangal para sa mga batang negosyante. Hindi ko pa rin masyadong naiintindihan ang nangyayari
hanggang sa marinig ko ang pangalan niya bilang nanalo. Tumapat sa amin ang mga ilaw. Nagulat ako, tumingin sa kanya at nakita kong nakatayo na siya. Papunta na sa entablado. Nagsalita ang host tungkol sa proyekto niya, kung paanong nakapagtayo siya ng isang makabagong kumpanya at nakatulong sa ibang tao sa proseso. Hindi ako makahinga ng maayos. Nang kunin ni Elino ang mikropono, nagsalita siya ng kalmado, buo ang loob. Malaking bagay sa akin ang gantimpalang ito, pero hindi lang ito sa akin. Wala sanang lahat ng ito kung wala ang taong nagturo sa akin kung ano ang tunay na lakas, tapang, at sakripisyo. Ang babaeng gumigising ng madaling araw, naglilinis ng mundo para makapangarap ako. Ang gantimpalang ito ay para sa nanay ko, si Rosalinda. Tumayo at pumalakpak ang buong audience. Nanatili akong nakaupo, hindi alam kung saan ilalagay ang mga kamay ko. Bigla na lang bumuhos ang luha ko, mainit, mabigat, parang bawat patak ay naghuhugas sa takot na bitbit ko ng maraming taon. Takot na makalimutan na masayang ang lahat ng ginawa ko na hindi naging sapat. Doon, sa entabladong kuminang siya, ang pangalan ko'y umalingaw-ngaw na parang bahagi ng tagumpay niya. Hindi lang ito parangal. Isa itong sagot mula sa buhay. Pagkatapos ng napakaraming katahimikan, pagkatapos ng programa, may lumapit na team mula sa media. Tinanong nila ako kung paano ko raw napalaki ang anak kong ganun katatag. Huminga ako ng malalim, pinunasan ng mukha, at sumagot, sa pamamagitan ng trabaho at pananalig. Wala akong masyadong meron sa buhay, pero ibinigay ko ang lahat ng kaya ko. Ang tanging alam ko lang ay karapat-dapat siyang magkaroon ng higit pa sa naranasan ko. At kung nandito na siya ngayon, ibig sabihin, naniniwala siyang sulit ang lumaban. Ngumiti ang reporter, halatang emosyonal, at nagpasalamat. Ngumiti lang ako pabalik, hindi ko alam kung ano pa ang dapat sabihin. Sa loob-loob ko, parang lumulutang ako, magaan sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon. Habang pauwi na kami sa sasakyan, tumingin sa akin si Elino at sinabing may isa pa siyang sorpresa. Akala ko wala nang maidaragdag pa sa araw na yon, pero nagpumilit siya. Dumating kami sa isang tahimik na lugar. Maluluwag ang kalsada at matataas ang puno. Huminto siya sa harap ng isang bahay na may bakuran, hardin, at isang balkonahe na may duyang upuan. Binuksan niya ang gate at sinabi, "Dito na tayo. Karapat-dapat kayo sa katahimikan, sa espasyo." Sa paggising na ang naamoy ay bulaklak at ang naririnig ay huni ng ibon. "Binili ko ang bahay na to para sa inyo. Dito tayo titira." Pumasok ako nang hindi makapagsalita. Payak ang bahay, pero puno ng detalye. Lahat ay mukhang pinag-isipan ng mabuti. May kwarto akong sarili, may magagaan na kurtina, kusinang malalawak ang bintana, at maliit na hardin sa likod bahay, na nagsisimula palang tumubo. Sa pinakadulo ng bakuran, may isang batang puno, kakatanim lang, tila hinihintay ang panahon para lumago. Umupo ako sa bangko sa may balkonahe at tumingin sa paligid, puno ng damdamin ng dibdib. "Buong buhay ko iniisip kong mawawala ka sa akin, anak." Mahina kong sabi. "Nalalaki ka at makakalimutan mo na ako." Araw-araw akong naghanda para sa ganung araw. Lumuhod siya sa harap ko, hinawakan ng mga kamay ko at sumagot, "Habang nagtatrabaho po kayo para bigyan ako ng kinabukasan, iniisip ko lang kung paano ko ito maibabalik. Hindi ko kailanman naisip na lumayo. Ang gusto ko lang ay isama kayo palagi." Doon namin ginugol ang hapon. Sa may hardin, walang minamadali. Parang huminto ang oras para sa amin. Kinabukasan ng umaga, nagtanim kami ng isang bagong punong kahoy sa gitna ng bakuran. Siya ang naghukay, ako ang humawak sa halaman. Nagtawanan kami
nagkalap ng lupa sa damit, at sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, parang wala nang bigat sa balikat. Magaan lang, parang lahat ay nasa tamang lugar na, habang isinusuksok namin ang huling pala ng lupa at inaayos ang katawan ng puno. Tumingala ako sa langit, hinayaang tamaan ng araw ang mukha ko, at mahina kong sabi, "Salamat at hindi ako sumuko. Dahil ngayon, alam ko na, bawat sakripisyo ay may saysay. Bawat gabing walang tulog, bawat sakit na itinago, bawat desisyong mahirap, lahat ng iyon ang nagdala sa akin sa sandaling ito. At ang sandaling ito ang lahat ng pinangarap ko. Salamat sa pag-abot hanggang dito. Sa isang mundo kung saan maraming sakit ang nananatiling tahimik, pinili mong makinig hanggang sa dulo. Kung may naantig sa'yo sa kwentong ito, mag-subscribe ka. Malaking tulong ito para maipagpatuloy namin ang pagdadala ng mga totoong kwento na karapat-dapat marinig. Ikomento mo kung saan ka nanonood at kung maaari, i-share mo. Maaaring maliit lang ito, pero ang pagpapakalat ng kwentong puno ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa.